Pagmasdan mo ang mata ng binatang yan. Yan ang mga mata ng isang sugo. Ang kinatawan ng 7 arkanghel sa lupa. Umalis na tayo dito, Baldomero. Kailangan mong mabuhay. Marami pang pagkakataon. Wika ni Ginang Leti. Ngunit hindi ito matanggap ni Baldomero. Hindi ako makakapayag na lapastanganin ng isang paslit. Ano naman ngayon kung siya ang sugo? May sapat akong kapangyarihan upang talunin siya. Tugon ni Baldomero. Hindi, Panginoon. Umalis na tayo dito. Isang pagpapatiwakalang gagawin mo. Muling wika ni Ginang Leti. Ngunit sa halip na makinig, bigla itong sinaksak ni Baldomero gamit ang kanyang kamay. Wala akong panahon para sa mga kagaya mo, Leti. Hindi ko kailangan ng duwag sa aking hanay. Matapos nitong patayin ng kasama, muli nitong ibinaling ang atensyon kay Solomon na nooy nakatayo pa din sa sulok. Mag-iingat ka, Solomon. Paalala ni Aurelio sa anak. Huwag po kayo mag-alala, tay. Ako nang bahala dito. Tugon ni Solomon. Panatag naman si Aurelio na makakayanang sabayan ng anak ang lakas ni Baldomero dahil na din sa mga pinagdaanan nitong pagsasanay at taglay na kakayahan. Dali-daling tinakbo ni Solomon ang kalaban at inundayan ng malakas na sipa, dahilan para tumagos ito sa sementong dingding. Kagad lumabas ng tahanan sina Aurelio, Fatima at Kapitan Arnel. Pagdating sa labas, nakita nilang papasugod si Solomon kay Baldomero. Halos hindi makatayo ang kalaban sa sunod-sunod na mga atake ng binata. Yan na lang ba ang kaya mo? Sayang naman ang pagiging pinuno mo. Lampa! Wika ni Solomon. Napakayabang mong bata ka. Humanda ka dahil pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo ang pangungutya mo. Matapos magsalita ni Baldomero, isa-isang naglabasan sa paligid ang napakaraming aswang. Laking gulat nila Aurelio dahil hindi nila lubos akalain na kukuyugin sila ng ganong kadaming kalaban. Puro talonano ng mga ito. Mukhang wala tayong laban sa kanila. Solomon! Wika ni Aurelio. Uutusan sana nito ang anak na umatras. Ngunit nakita niya kung gaano kakampante ang binata sa pakikipaglaban. Hindi, tay. Hindi tayo aatras. Alam kong kaya natin to. Napangiti si Solomon dahil ang inaalala lang nito ay ang kaligtasan ng binata. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng anak, unti-unting nanumbalik sa isipan niya ang mga sinabi ni Aling Lourdes. Alam ko nag-aalala ka sa anak mo, Aurelio. Pero kagaya ng sinabi ni nanay, itinadhana si Solomon sa paggapi ng mga nilalang ng kadiliman. Wika ni Fatima. Sa palagay ko, tama ka, mahal. Kaya ang magagawa natin ngayon ay suportahan siya sa kanyang misyon. Ninong, handa na ba kayong makipagsagupan uli? Tugon ni Aurelio. Medyo matagal na akong hindi nakikipaglaban. Pero hindi pa naman ako mahina, Aurelio. Wika ni Kapitan Arnel. Isa-isang naglabasan mula sa dilim ang mga kalaban. Sinugod sina Aurelio at Fatima. Nakipagsagupaan ang mag-asawa. Maging sa Kapitan Arnel ay hindi nagpauli. Sa kabila ng katandaan, makikita pa din ang gilas nito sa pakikipaglaban. Tignan natin kung makakatagal kayo sa laban. Dito masusukat kung hanggang saan ang galing niyo, mga albularyo. Wika ni Baldomero, sabay sugod papunta kay Solomon.
Agad namang sinalubong ng binata ang atake nito. Isang malakas na suntok ang ibinigay ni Solomon sa kalaban. Hindi makapaniwala si Baldomero dahil bukod sa napakaliit ng pangangatawan ng binata, kakaiba ang taglay nitong lakas na tila ba nilalang ang sumusugod sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang, Manong, pero hindi ka mananalo sa anyong tao lang. Bakit hindi mo subukang magpalit ng anyo? Baka sakaling maging mas maganda ang laban natin. Napansin ko kasi, napakabagal mong kumilos eh. Mas lalong nagalit si Baldomero sa nangyari. Hindi nito inaasahang madadala siya sa pangungutya ng kalabang binata. Lingid sa kaalaman nito, mas magiging pabor kay Solomon kung sakaling magbago siya ng anyo bilang aswang. Siguro nga tama ka. Mukhang ang magiging magandang laban natin pag nasaan yung aswang ako. Aminin ko, napapatunayan mo ang sarili mo sa akin, binata. Kaya ibibigay ko sa iyo ang karangalang makita ang totoo kong anyo. Wika ni Baldomero. Tumitig ito sa buwan at unti-unting bumilis ang paghinga. Hanggang sa napapasigaw na tila ba nasasaktan. Naging kulay itim ang balat. Unti-unting natutuklap. Lumalantad ang mabalahibo nitong mga balat. Unti-unti ring humahaba ang nguso ni Baldomero, maging ang kanyang tenga, hanggang sa tuluyan nitong magmukhang aso. Naglabasan ang matutulis na mga kuko. Kinakalmot ang kanyang likod upang lumantad ang malalapad na pakpak na parang sa paniki. Nang matapos ang pagpapalit anyo, napagtanto ni Solomon na higit itong mas malaki kaysa sa anyong tao. Ngunit hindi kinakitaan ng takot ang binata. Sa halip ay napangiti ito na parang ninanamnam ang bawat sandali habang nakatitig sa isang magandang tanawin. Hindi naman pala masama ang anyong aswang mo, Baldomero. Pero may sasabihin ako sa'yo. Mas paganda pa din ang nanay ko kapag nagbabago ng anyo. Wika ng binata sabay suntok sa sikmura ng napakalaking nilalang. Napalo dito. Halos ilabas ang bituka dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng binata. Hindi na inantay pa ni Solomon na makabawi ang nilalang. Pinasundan niya ito ng sipa sa dibdib. Isang malakas na suntok sa panga. Dahilan para tumilapon ng napakalayo ang nilalang. Napahinto sa paglalaban ang lahat. Nang makitang inilalampaso ni Solomon ang isang gabunang talunanon. Unti-unting nag-atrasan ang iba pang mga aswang. Dahil na din sa nakikita nila ang unti-unting pagkatalo ni Baldomero. Nakahandusay na ang nilalang sa lupa. At halos wala na ding lakas para tumayo. Sa pagkakataong iyon, tila nagsasawa na din si Solomon sa pakikipaglaro sa kalaban. Kaya binunot nito ang gulok na kanina pang nakasuksok sa kanyang likuran. Itinutok ito sa leeg ni Baldomero. Nagkamali ka nang magpadala ka sa pangungutya ko. Mas lalo mo kong binigyan ng dahilan kung bakit kita kailangang patayin. May batas akong sinusunod eh. Hanggat hindi nagbabagong anyo ang isang aswang, hindi ko ito maaaring patayin. Matapos magsalita, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang gulok sa dibdib ni Baldomero. Makailang ulit niya itong pinaikot-ikot hanggang sa masiguradong tadtad ng saksak ang puso ng aswang. Matapos ay binunot ng binata ang patalim. Tinaga ang leeg ng kalaban hanggang sa tuluyang maputol. Hindi pa nakontento ang binata. Kumuha ito ng mahabang buho ng kawayan. Itinusok sa ulo ni Baldomero, sabay tayo sa gilid ng daan. Kayong mga aswang gubat,
Magsilbing aral nawa sa inyo ang kaganapang ito. Sa oras na may makita ko sa inyong gumagala sa bayan, hindi ako magdadalawang isip na ubusin kayo. Wika ni Solomon. Alam niyang nasa paligid ang ilan sa mga kasamahan ni Baldomero. Nagmamatsyag sa mga susunod na mangyayari. Isang malaking kabiguan para sa kanila ang makitang mamatay ang kaisa-isang gabunan. Sa kabilang dako, hindi makapaniwala si Aurelio na nagawang talunin ng kanyang anak ang isang gabunang pinuno ng mga talunanon. Ni sa inagap, hindi niya inisip na ganito kalakas si Solomon. Nakatitig lang ito sa anak habang papalapit sa kanila. Nakabalik lang sa wisyo si Aurelio nang tapikin siya sa balikat ng binata. Tay, na paano po kayo? Bakit tulala na naman kayo dyan? Umuwi na po tayo. Halatang pagod na po kayo ni nanay at ni Lolo Arnel eh. Wika ni Solomon. Napagtanto ni Aurelio na unti-unti nang humahantong sa gulang ang kanyang anak. Napakabilis ng panahon. Kamakailan lang, kalong-kalong ka pa ng nanay mo eh. Pero ngayon, tignan mo ang sarili mo anak. Binata ka na. Mas matangkad pa kung ikukumpara sa akin. Napakamot na lang sa ulo si Solomon. Nahihiya ito sa tuwing pinupuri ng ama. Aba, oo nga apo tama ang tatay mo. Ngayon ko lang din napansin na yung batang uhugin dati. Tatakbo-takbo sa bakura ng walang salawal binata na ngayon. Kaya pagdating natin sa inyo, sagot ko ang isang galong lampanog. Wika ni Kapitan Arnel. Alam niyo namang hindi pa pwedeng uminom ng alak si Solomon eh. Sa susunod na buwan pa siya magdadalawamput-isang taong gulang. Hanggat hindi nangyayari yon, hindi ko siya pwedeng payagang uminom ng alak. Biglang naging seryoso ang mukha ni Kapitan Arnel nang marinig ang sinabi ni Fatima. Naalala nito na sa edad na 21, lalabas ang buong kakayahan ng binata. At dito din magsisimula ang lahat ng pagsubok na susukat sa kanyang katatagan at pananampalataya sa ama. Oo nga pala Ninong, hindi ba sinabi din ni Nanay Lourdes na sa edad 21, lalabas ang kakayahan ni Solomon? Dito rin daw malalaman kung ano mas matimbang sa kanyang katawan. Ang pagiging tao ba o ang pagiging aswang? Tanong ni Aurelio. Basta Solomon, tandaan mo, kahit ano pang piliin mo, isa puso mong dahilan kung bakit ka pinili ng ama. Huwag na huwag mong kakalimutang may misyon kang kailangang gampanan. Wika ni Fatima. Huwag po kayong mag-alala, nanay, tatay. Alam ko po ang dahilan kung bakit may ganito akong lakas. At alam ko din kung para saan ito gagamitin. Tugon ni Solomon. Inakala ng binata na magiging madali ang lahat para sa kanya. Ngunit lingid sa kalaman nito, napakabigat na pagsubok ang pagdadaanan niya. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw matapos silang matalo ang mga talunanon. Hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Solomon. Abala sa paghahanda ang lahat. Maging si Solomon ay nakikisali din sa mga gawain. Pinangunahan nito ang pagkatay ng mga hayop na ihahanda. Nang matapos nitong katayin ang isang baka, naupo sandali ang binata upang magpahinga. Napatitig ito sa labas ng bakuran at nakita ang isang babaeng nakatitig sa kanya. Hindi ito nag-aalis ng tingin, kaya naman nagpasya ang binatang lapitan ito. Ngunit nang palabas na si Solomon, agad ding umalis ang matandang babae. Napansin naman ito ni Aurelio kaya naman tinanong niya ang anak. Solomon, sino yung matanda? Kilala mo ba? Tanong ni Aurelio. Hindi nga po tay Baka may kailangan kaya sana lalapitan ko. Tugon ni Solomon.
O hayaan mo na anak. Baka nakikiusyoso lang. Tapos na ba yung baka? Kung tapos na, hayaan mo na yung mga kaibigan nating maglinis nun. Magpahinga ka na. Kagabi ka pa walang tigil sa pagtatrabaho. Wika ni Aurelio. Agad namang pumasok sa bahay si Solomon. Naglinis ng katawan. Naiga sandali sa kama. Dahil sa sobrang pagod ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising ang binata at naalimpungatan nang makitang nag-iba ang kapaligiran. Alam nitong nasa kwarto siya, ngunit ang paligid na nakikita niya ay isang malawak na kapatagan. Punong-puno ng patay na halaman at ilang kalansay ng mga hayop. May ilang ding nakasabit sa mga sanga ng puno na tila pinahirapan pa ito bago pinatay. Tumayo si Solomon. Nag-ikot ng tingin sa paligid. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar at dito na siya nagsimulang makaramdam ng takot. Patuloy sa paglalakad ang binata nang bigla na lang makarinig ng boses mula sa kung saan. Maligayang pagdating sa aking mundo. Hindi ba napakaganda? Isang tahimik at payapang daigdig. Walang ibang nabubuhay kung hindi ako lang. Alam mo, pwede mong makamtan ng ganitong kapayapaan, Solomon. Wika ng boses. Sino ka? Magpakita ka sa akin! Sigaw ng binata. Tumawa ng malakas ang boses at muling nagsalita. Bakit hindi ka lumapit sa lawa? Dumungaw sa tubig para makilala mo kung sino ako. Nung una ay nag-aalinlangan si Solomon. Ngunit dahil nabalot ng kuryosidad ang isipan, dali-dali itong nagtungo sa lawang sinasabi ng boses at dumungaw sa tubig. Nakita nito ang sariling refleksyon. Laking gulat ng binata dahil bigla itong nagsalita. Unti-unting umahon ang isang lalaking kamukha ni Solomon. Napatras ang binata habang tinitignan ang imahe. Huwag kang matakot. Hindi mo ba nakikita? Iisa lang tayo. Ang pangalan ko ay Abel. Wika ng nilalang. Hindi ka totoo. Hindi kita kilala. Kaya umalis ka sa isipan ko. Wika ni Solomon. Pilit nitong pinanlalabanan ang nakikita dahil alam niya sa sarili na isa itong panaginip. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nandito ka sa mundong ikaw mismo ang may gawa. Sa kasamaang palad, nakulong ako sa lugar na ito dahil hindi mo hinayaang lumabas ang kasamaan sa iyong pagkatao. Pero huwag kang mag-alala dahil malapit nang dumating ang panahong makakalaya ako. At sa ayaw at sa gusto mo, ako maghahari sa katauhan mo, Solomon. Wika nito habang tumatawa ng malakas. Unti-unting naglaho si Abel at biglang napabalikwa si Solomon. Paulit-ulit siyang sumigaw dahilan para magulat si Fatima na nooy naghahanda na ng mga makakain sa kanilang kusina. Dali-dali itong pumasok sa kwarto ng binata. Nakitang naliligo ng pawis si Solomon. Solomon, bakit ka sumisigaw, anak? Anong nangyari? Tanong ni Fatima. Wala naman po, Nay. Masamang panaginip lang po. Sige po, wag na po kayo mag-alala sa akin. Tugon ng binata. Sa kabila ng pangamba, pinili pa din itong umakto ng maayos sa harap ng kanyang mga magulang. Kinagabihan, nagsimula na ang kasiyahan bilang pagdiriwang sa kaarawan ni Solomon. Masaya ang lahat habang kumakain at nag-iinuman. Nawala na din sa isipan ng binata ang panaginip. Nakaupo ito kasama ang kanyang ama at si Kapitan Arnel nang dumating ang ilan pang panauhin mula sa dating trabaho ni Aurelio. Anak,
Gusto kong ipakilala sa iyo ang ilan sa mga dati kong kasamahan sa pagpupulis. Mga kasama, ang panganay ko si Solomon. Pagpapakilala ni Aurelio sa anak. Hindi naman magkamayaw sa pagbati ang mga ito sa binata. Nagtuloy ang kasiyahan hanggang madaling araw. Ang ilan sa mga panauhin ay inabot na ng pagsikat ng araw. Tignan mo po, Day. Napakarami pa ring tao. Ang ilan sa kanila mga lasing na. Nakakatuwa lang dahil ang daming pumunta sa karawang ko. Wika ni Solomon. Ganyan kadaming tao ang nagmamahal at kumikilala sa iyo, anak. Magaling kang manggagamot. Malaki ang naitulong mo sa kanila, kaya naman bilang pagpapasalamat, hindi nila kinalimutan ang iyong kaarawan. Tugon ni Aurelio. Kaya nga po, Tay eh. Alam mo ang hiling ko ngayong kaarawan, sana humaba pa ang buhay ko para mas marami ako matulungan. Wika ng binata. Habang nag-uusap silang mag-ama, bigla na namang nakita ni Solomon yung matandang babae. O anak, nakatulala ka na naman dyan. Ano bang meron sa labas ng bahay? Tanong ni Aurelio. Kasi Tay, dumaan na naman yung matanda kahapon eh. Hindi po maganda ang kutob ko sa kanya. Tugon ni Solomon. Matanda. Natatandaan mo ba yung itsura? Pinaliwanag naman ni Solomon ang itsura nito. Sa pagkakataong iyon, itinuro nito ang matandang nakatayo pa din sa labas ng tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Aurelio dahil kilala niya ang tinutukoy ng binata. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin kahapon, anak? Alam mo bang Lolo Mauricio mo yan? Yan ang aking ama. Matandang babae. Hindi pa rin nagbabago si tatay. Magaling pa rin siya sa panlilin lang ng mga tao. Laking gulat ni Solomon. Maging sa Kapitan Arnel ay napabalikwas din sa kinauupuan nang marinig ang sinabi ni Aurelio. Si Mauricio, nasisiraan ka na ba ng bait, Aurelio? Alam mo bang namatay ang tatay mo sa gera nung bata ka pa? Naroon ako nung nag-aagaw buhay siya. Kaya hindi maaaring nandito si... Anak ng po... Mauricio! Ikaw nga! Wika ni Kapitan Arnel habang nananakbong sinalubong ang matanda sa labas ng bahay. Arnel, kaibigan ko. Mabuti naman at tinupad mo ang pangako mo sa akin. Maraming taon nang nakakarana. Hindi mo pinabayaan ang anak ko. Wika ni Mang Mauricio. Syempre naman, kaibigan. Ipinangako ko sa iyo na hindi ko papabayaan ang inaanak ko, pero teka, ano nangyari? Bakit? Pasensya ka na sa sasabihin ko ha. Pero, patay ka na nung iniwan kita sa gubat ha. Tanong ni Kapitan Arnel. Maabang kwento. Papasukin mo muna ako at painumin ng mainit na kape. Tugon ni Mauricio. Pinatuloy ito ni Kapitan Arnel. Kinumpirma kay Aurelio na ito nga ang kanyang ama. Aurelio anak, hindi ko akalaing maaabutan pa kita. Tignan mo. Halos pareho ng puti yung buhok natin. Pero maganda pa din ang pangangatawan mo. Wika ni Mauricio. Tay, ikaw ba talaga yan? Pasensya na ha, hindi ako makapaniwala eh. Kung hindi ka pa nakita ng anak ko kahapon at ngayong umaga, hindi ko malalamang buhay ka. Tugon ni Aurelio. Napatingin si Mauricio kay Solomon at tinawakan ito sa balikat. Pasensya ka na kahapon na kung medyo natakot ka iho. Nga pala ako ang lolo Mauricio mo. Pasensya na din kung nilinlang kita bilang babae. Sadyang mapaglaro lang ang lolo mo. Ang laki mo na. Hindi may tatanggi na anak ka ni Aurelio. Kamukhang kamukha ka ng tatay mo. Wika ni Mauricio. Maya-maya ay dumating si Fatima kasama si Aling Lourdes. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Magkakilala pala ang nanay ni Fatima at si Mauricio. Mauricio, ay ikaw na ba yan? Tanong ni Aling Lourdes nang makita ang matanda. Oo, Lourdes, ako na nga ito. Salamat sa mga katribo mo. Natagpuan nila ako sa gubat. Pero teka, anong ginagawa mo dito? Nakaka-excite tong part na to. Napakalakas ni Aurelio, pati na din yung anak niya na si Solomon. Kaso biglang dumating yung tatay, si Mauricio. Parang may bago na namang mabubuksan na usapin, lalo pat magkakilala si Aling Lourdes saka si Mauricio. Tapos yung mga magindara pa yung tumulong para mabuhay itong si Mauricio. Kaya naman abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento. Muli maraming salamat. Paalam.